Hi guys, this is Alea Lin and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, i-share ko lang sa inyo kung paano mag-apply as domestic helper dito sa lugar ng Middle East. Unang-una guys is maghahanap kayo ng legit na agency at yung accredited ng POAA. And then pag nakahanap na kayo ng agency is pupunta kayo doon. And then pagdating nyo doon is i-assist kayo ng mga agent. And then pa-fill upin kayo ng biodata. Ilalagay nyo lahat ng info nyo. And then educational background. And then job experience. Doon mo malalaman kung ano yung mga kakailanganin. And then kailangan may passport. So bago kayo magkakaroon ng passport is dapat may valid ID ka. And then PSE or live birth certificate. And then bago pala kayo kukuha ng passport guys is magpi-pre-med muna kayo. Kailangan po is fit to work and then passporting. Pagka mag-passporting na po kayo is hinihingi ng mga taga-agency ang mga kakailanganin. Lahat ng mga supportive documents ay hihingiin nila at dapat i-ready bago mag-passporting. Meron na po akong video guys sa baba. Meron akong video about kung paano kukuha ng passport. So, balik tayo guys. Pag nando na kayo sa agency is pipicturean kayo niyan. And then, whole body. Tapos, yung picture na pinipicture ng taga-agency is papasa nila sa konektado nilang agency sa ibang bansa. Then, pagkatapos ng first step na ginawa ko is nag-aantay ako ng schedule for passporting. And then, pumunta ako ng Cebu by July kasi tinawagan na ako ng agency na magpa-passporting ako. Tapos, before passporting is nagpe-pre-med muna. Kailangan po muna is fit to work bago passporting. And then, sa awa ng Diyos is nag-fit to work naman ako. Kaya, kinabukasan is pumupunta kami ng Bacolod kasi doon sila nagpa-appointment at doon nagpa-passporting. Madami kami guys, mga 20 yata yun. Mga 20 kami. And then, pagkatapos noon, umuwi kami ng bahay. Nag-aantay pa ako ng 1 month para sa passport ko na dumating. Then, by September is dumating na nga yung passport ko last week. And then, first week ng October is tumatawag yung agency na magpa-final medical na daw ako kasi meron ng kumuhang employer sa akin. And then guys, pumunta ako ng Cebu kasi tinawagan na ako ng agency na magpa-final medical na daw ako kasi may kumuha ng employer sa akin. And then pumunta ako ng Cebu. Pagkarating ko doon is diretso ako agad sa agency. And then binibigay nila yung clinic na pupuntahan ko. And then yung clinic is alam na nila yung agency na pagka ibinigay nila yung papers sa clinic. And then isang araw ako nagpa-process sa medical ko guys. And then pagkatapos noon maraming hirap na nadaanan is yung hindi ka papakainin kasi merong test na gano'n na hindi ka kakain, hindi iinom ng tubig. And then nakakaraos naman guys is one day kaming nagtitiis sa gutom. Ayun, and then pagkatapos na nag-aantay kami mga 3 days. 3 days lang yung antay ko. Dumating na yung result ko, nandun na sa agency. Yung agency na mismo yung kumuha. Kasi madami kami guys, isahan na lang yung parang bulto-bulto na yung nagagawa nila. And then, pagkatapos nun is, praise the Lord, fit to work pa rin ako guys. Kaya, ini-schedule na naman ako ng agency kung kailan yung lipad ko pa Manila. And then by November 1st week, tinawagan ako ng agency. For flight na daw ako by November 2. Pagkatapos nun is pumunta na ako ng Maynila and then dun ko na pinaprocess lahat yung mga papers na dapat asikasuhin. Yung OWA, PDOS at yung TISDA. Yung OWA naman guys is nagli-lecture lang sila about sa language na pupuntahan. Yung halimbawa is Arabic kasi Middle East yung pinuntahan ko. And then sa PDOS naman guys is nag-i-explain sila about sa kultura and this. And then pinaintindi sa inyo kung ano yung do's and don't. Then yung TISDA naman guys is medyo mahirap siya pero wag po kayo mag-alala kasi hindi naman kayo babagsakin. Nung natapos ko na yung OWA at saka yung PDOS at yung TISDA is
nag-aantay na ako ng visa for 1 month. After 1 month is lumipad na ako ng Kuwait. Napakaswerte ko naman po kasi mabait yung nagiging amo ko dito. Hindi sila madamot, hindi naman sila medyo mahigpit. Kaso hindi pa ako pinapayagan ng day off. Pagka 1 year ko is pumapayag na sila kasi natatakot daw sila na mawawala ako sa Kuwait. Diyos ko po naman, pagkaliit-liit ng Kuwait, mawawala ka ba? And then, yun lang naman. Pag may bala kayo mag-abroad, lakasan nyo lang loob nyo. Tapos, samahan nyo ng dasal. Kasi yun yung ginagawa ko. Praise the Lord. Ibinigay ni Lord na mabait yung mga amo ko. And yun lang naman guys. Yung mga process ko na ginagawa ko. And then, if you are new to my channel, please like and comment and subscribe. And click the notification bell for more updates. Thank you so much for watching.